Hu, hu, mabagal, kontrolado, tulad ng taong nagtatago at alam niyang naririnig siya. 2 taon akong nag-iisa sa apartment, kaya alam ko na ang bawat tunog ng lugar na iyon. Alam ko kung paano umalingaw-ngaw ang hakbang ng kapitbahay sa kaliwa tuwing alas 5 ng umaga. Alam ko ang ugali ng gripo sa banyo, yung bahagyang pagtulo nito bago tuluyang tumigil. Alam ko ang tunog ng gusali mismo, ang pag-urong ng matandang semento sa lamig ng hating gabi, parang malalim na buntong hininga ng isang bagay na matagal ng pagod. Kaya nang marinig ko ang tunog na iyon sa unang pagkakataon, nakilala ko agad na bago ito. Huwebes, bandang alas 11 ng gabi. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame, yung gawi ko bago makatulog. Ang kwarto ay tahimik. Tahimik talaga. Yung klaseng katahimikan na maririnig mo ang sarili mong pagtibok. Creak, isang tunog lang, direkta sa itaas ng aking ulo. Naisip ko, lumang gusali, normal. Binalikan ng pagtingin sa kisame. Creak, creak, tulad ng bigat na inilipat mula sa isang paa patungo sa isa pa. Umupo ako sa higaan, nakinig. 1 minuto, wala. Humiga ulit ako. 3 minuto pagkatapos, narinig ko ang paghinga. Hindi ito katulad ng paghingang maririnig mo sa kabilang dingding. Iba ang tunog nito, parang nakakulong. Parang isang tao sa loob ng maliit na espasyo na pinipilit panatilihing tahimik ang sarili. Pero hindi na kaya. Mabagal, kontrolado, tulad ng taong nagtatago at alam niyang naririnig siya. Tumayo ako. Nag-on ang ilaw. Tiningnan ng kisame, puti, malinis, walang kakaiba. Pero ang tunog, nandoon pa rin. Ilang segundo pagkatapos kong mag-on ang ilaw, huminto ito. Naghintay ako ng 10 minuto bago bumalik sa higaan. Sinabi ko sa sarili ko, daga lang siguro. Hirap matulog, pero alam na ng katawan ko bago pa sumang-ayon ang utak ko. Hindi yun daga. Kinabukasan, sinuri ko ang kisame ng kwarto. Sa sulok, kanang bahagi malapit sa bintana, may makitid na bitak, hindi bago. Matagal na siya roon, kita sa kulay. Pero sa paligid nito, may bagay na hindi ko dati napansin. Manipis na mga marka. Parang kuko na paulit-ulit na iginagalaw sa iisang lugar. Pataas, pababa. Parang may sinisigurado sa sarili. 3 gabi, narinig ko siyang gumagalaw. Dahan-dahan pero malinaw. Mula sa sulok patungo sa gitna ng kwarto. 6 na hakbang, 7 hakbang. Saka titigil. Mayroon siyang ruta. Nararamdaman mo iyon. May pinupuntahan. Sinundan ko ng tingin ang tunog habang gumagalaw sa kisame. Tumigil direkta sa itaas ng aking mukha. At saka, napakabagal, napakaingat. Isang bagay ang humipo sa kisame mula sa loob. Hindi hampas, hindi kalabit. Isang patag, matagal na presyon. Tulad ng kamay na inilatag ng buo sa sahig, ramdam ang tensyon sa ibaba. Hindi ako naghintay pang may mangyari. Tumakbo na ako palabas ng kwarto. Kinabukasan, pumunta ako sa 3 palapag, yung nasa itaas ng aking unit. Nakalak ang pinto ng 3B unit. Pero sa puwang sa ilalim ng pinto, nakita ko ang alikabok. Makapal, matagal nang hindi nililinis. Pero may bakas dito, hindi paa, hindi hayop, tuhod, at mga kamay. Parang isang tao na matagal na gumagapang sa iisang landas, paulit-ulit araw-araw sa dilim. Pinuntahan ko si Mang Ernie. Tinanong kung sino ang nakatira sa 3B. Patagal ng bakante yun, sabi niya. Pwede bang buksan yun? Nagbago ang mukha niya. Hindi galit, takot, yung uri ng takot na. Matagal nang alam at matagal nang tinanggap. Huwag mo nang pansinin, sabi niya. Basta huwag kang gumawa ng ingay tuwing gabi. Huwag kang kumanta, huwag kang magsalita ng malakas. Huminto siya sandali. Huwag kang tumawag ng pangalan ng kahit sino. Bakit? Matagal bago sumagot. Tiningnan niya ako ng paraan na hindi ko gusto. Tulad ng taong nag-aatubiling sabihin ang isang bagay na hindi mo na mababago pagkarinig mo. Naghahanap siya ng rason para bumaba. Sabi niya, lilipat na ako sa loob ng 3 araw. Pero yung huling gabi, hating gabi, nakaupo sa gitna ng kwarto, lahat ng gamit nakapak na sa mga kahon.
Hindi ko alam kung bakit hindi ako umalis agad. Yung klaseng katangahan na tinatawag ng ibang tao na kailangang malaman. 12:00 kalahati. Nagsimula ang tunog. Mas mabilis ngayon. Mas mabigat. Pabalik-balik sa buong kisame. At ang paghinga, hindi na kontrolado. Mabilis na. Tulad ng tao na nagagalit. O tao na natatakot na mawalan ng pagkakataon. Tumayo ako. Kinuha ang bag. Lumakad patungo sa pintuan. Biglang tumigil. Isang malalim. Mabigat. Na para bang huminto ang isang aligaga na kung ano sa kisame. Tapos katahimikan. Ganap na katahimikan. Huminto ako sa pintuan. Hindi ako lumingon. 30 segundo akong nakatayo roon. Kamay ko sa doorknob. Likod ko sa buong kwarto. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses. Mababa. Tuwid. Walang emosyon. Tulad ng taong matagal nang naghihintay ng pagkakataong magsalita. Nandito ka pa rin. Hindi ito tanong. Binuksan ko ang pinto. Lumabas. Bumaba ng hagdan. Nang hindi humihinto. Hindi lumingon. Hindi nagpaalam kay Mang Ernie. 2 buwan pa bago ko nawala ang ugaling pagtingin sa kisame bago matulog. Minsan, nagagawa ko pa rin naman matulog. Pero, minsan lang. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.